Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so guys, good morning, good afternoon, good evening. Let us just honor our subscribers. They are now 5,395 subscribers, guys. Konti na lang, no? So 5,396 pala. Okay, yan, 96. Apat na lang. Apat na lang, guys, ano na tayo, no? 5,400 subscribers. And then these all subscribers are located around the world. And in each continent that we have a subscriber or subscribers to those continent, no? Thank you so much. And friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano natin, no, uh with regards to Vice President Sara Duterte. No, so ano naman no, days, weeks, months, siya na yung topic no natin, no, halos araw-araw na ano nagiging topic na siya, no, ng SOCMED, ng traditional media, etc. No? So kung hindi niyo pa po nakikilala si Vice President Sara, siya po ay Vice President of the Republic of the Philippines. And then she was appointed as DepEd Secretary, no? Department of Education Secretary by Bongbong Marcos, no? Yung president natin, no? Last June of 2022. Okay? So tumakbo sila. Magka-tandem po yang dalawang yan, ha, si PBBM at saka si Sara Duterte, no? Nanalo po sila, no, ng talagang convincing win, no, versus kay Leni Robredo and Pangilinan, kay Soto and the rest of the gang, no? Talagang convincing po ang panalo nila. Nagkataon lang na mas malaki ang bilang ng numero na nakuha ni Vice President Sara Duterte. Okay? Nagkaroon pa po nga yan ng separate na panunumpa or proclamation, no, sa Davao City. Si ano naman, si PBBM, nanumpa siya diyan naman po sa ano sa sa National Museum, no? Ano po 'yun, June 30, no? So by 12 o'clock, no, ano na siya, no, pangulo na siya ng Pilipinas. Nakasumpa na siya, no? Okay, no? Ano po 'yan, no? Bago po sila tumakbo, nanligaw muna po yung kampo nila Bongbong Marcos, Amy Marcos, kay Sara Duterte, no? Laging ano 'yan, punta yan sa Davao, overnight sa Davao. Okay, talagang nililigawan niya. Kung saan pupunta si Sara, nandun si Bongbong. Kung saan pupunta si Bongbong, nandun din si Sara, and vice versa. No? Until such time na sumali si Nanumpa, no? Nanumpa, co-chairperson, si Sara Duterte sa Lakas NUCD. Okay? Ang hindi niya alam, may mga ano pala, no? May mga ah, ah, parang behind the scenes, no? Kumbaga, no? May mga plano pala, mga ano, may mga pangarap pala na iba, no? Si Sara Duterte, Vice President. So, talagang natural, lalo na nakuha niyang boto ay mataas, 32 million. Okay? Now, unity team sila, no? Mula umpisa hanggang ano, siguro recently, no? Pero nagkataon yung confidential fund. Parang sinet up no? Parang na-set up si Vice President Sara Duterte, ang Office of the President, ay binigyan siya ng fund. Kasi ano pa yun wala pa silang budget noon no? Kalagitnaan. Actually, yung 2022, budget pa yan ni ano budget pa yan ni Pangulong Duterte, no? Yung former president, no? Rodrigo Roa Duterte. Budget niya pa yan di ba? Kaya binigyan naman ni President Bongbong si Sara Duterte, no? Nagastos yan. Kasi kailangan gastusin, no? Kailangan gastusin. Alright? Hindi ko alam kung anong ang legality doon, kung pwedeng mag-transfer, etc. Pero kung may ano doon, may pagkakasala, ay hindi si Vice President Sara Duterte. Okay? Yun po ang aking tingin, ha? Yun po ang aking tingin kung pag-aaralan po natin. Pero baka mali ako, no? Mag-comment lang kayo diyan kung mali ako. Okay? Ayun po. Ngayon,
ang tanong natin, VP Sara, kakalas na sa Uniteam? Okay, so ang tingin ko, oo, no? So ano na yan, 'di ba? Nasabi rin natin sa ating programa na umpisa na, no? Umpisa na ng paghihiwalay nila. Walang forever sa politics ni Bongbong Marcos. Okay? So yun na yun eh. Kasi po ang actuations and gestures ni Pangulo ni Bongbong Marcos ay ano na, no? Parang hindi na para kay Sara. Okay? Ang actuations and gestures naman ni Sara ay talagang bumibigay na, bumibitaw na siya sa unity kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi tayo magtataka, sooner or later, sasabihin na ni Bongbong Marcos na may tinatalaga na tayong, no? Bagong DepEd Secretary, no? Yung Vice President naman, maalis lang naman yan siya pag may impeachment, no? Pero sigurado hindi naman siguro gagawin yan ni Pangulo dahil pag ginawa yan ay talagang kakagulo. Okay, malakas po si Sara Duterte, no? Meron po siyang appeal sa masa, kumbaga. No, siyempre marami pong inis sa kanya, ganyan, maraming maninira sa kanya, naturalmente po 'yun. Dahil sabi nga nila, 'di ba, ang puno pag hitik sa bunga ay binabato. Okay, ganun ganun po si Sara Duterte. Ibabato po 'yan. Pero may posibilidad na mawala siya sa DepEd as secretary. Okay? Talagang hihiwalay na yan si Sara Duterte. No? Nagumpisa yan nung nag-resign siya bilang miyembro at officer ng Lakas NUCD. Okay? Ayan, umpisa na yan. Pero ano yan, mag-form ng team yan, mag-form ng team yan. Actually, no, pag kasali ka kay Sara Duterte at saka Rodrigo Roa Duterte na kunwari for example senators pero sa local hindi masyado no, pero pag national senators kaya ka nilang ipanalo, no, pwede ka nilang ipanalo, kumbaga kung hindi ka manalo umaakyat ka umaakyat ka, syempre may mga mas malakas, no, na para sa ano, pero kayang ipanalo, no. Pero si Bongbong Marcos parang I do not know kung kaya niya magpanalo no, kahit local or national, no. Sa Quezon City nga lang no, parang wala na ipanalo something lang that. Okay, siyempre sa Ilocos Norte kaya niya ipanalo yun. Pero sa ibang lugar, parang hindi niya kaya magpanalo. Pero siguro, it's a different story. Ngayon, hawak naman niya ang government machinery, ay baka kaya na niya magpanalo. Pero tingin ko, appeal sa masa ay Sara Duterte. No? Siyempre, pero because of loyalty, mga loyalists, Bongbong Marcos. Okay? Now, ang tanong natin ngayon, no, Vice President Sara, kakalas na sa Unity. Tingin ko, oo. No, kayo, ano po bang tingin nyo? No, kung ano pong tingin nyo, mag-comment lang po kayo dyan. Tatanggapin po natin kahit ano. No, alam nyo naman po, ang inyong comment ay ating pinapahalagahan. Lagi po nating binabasa yan. Kung may oras tayo, sinasagot po natin ang inyong mga comments. Maraming salamat po. No? Kung hindi pa ka nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman. Happy New Year sa iyo. God bless you. And then of course, this coming 2024, more blessings, no? More blessings this 2024 and beyond. Okay, that's it for tonight. Thank you so much and see you the next vlog. Thank you guys. God bless you all.